ganda ng punto rito. Tinutukoy raw nila ang lifeline rate o yung tulong sa kuryente para sa mga pamilyang hirap sa bayarin. Sabi nga, intended talaga ito para sa mahihirap, lalo na yung mga household na halos hindi makabayad buwan-buwan. Pero ang problema raw, hindi pantay ang aplikasyon kasi iba-iba ang sitwasyon ng mga electric cooperatives. Kaya ang panukala, kung 200 kilowatt-oras pababa, libre o may malaking diskwento na sana. Ang gobyerno raw na dapat ang tumustos dito, hindi yung ibang consumer kasi cross-subsidy raw ang nangyayari. Kaya gusto nilang baguhin ang disenyo ng program para ang benepisyo ay mas patas at tunay na maramdaman ng mga kapuspalad. Kung maipapasa raw ito ng Kongreso, malaking ginhawa to sa mga ordinaryong Pilipino. Yung proposal ko po, meron akong bill para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito Ngayon, ito pong ladderized na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagkat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, halimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Ito po, alam na ni Mr. Chair ito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa, dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng gobyerno dahil po itong lifeline program ang tumutustos po kasi dito ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng lifeline program na kung saan ang makakabenepisyo doon sa diskwento ay across the board pero hindi lang maibibigay yon at 200 bagkus maaring ito ay 50 kilowatt hours, 50 kilowatt hours at 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan Kung halimbawa na naipasyan ng Kongreso na ito ang maging panuntunan natin, 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Yun po kasi ay talagang makakatulong sa marginalized sector ng ating bansa. Siyempre po, isa-subsidize ng gobyerno yun Tingnan po ninyo, ang philosophy po behind that is napakarami ng binibigay nating mga subsidies ngayon. Lalo na nakaraang eleksyon, meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yun at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% VAT, immediately, bababa ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaaring ang DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin, for example, particularly the manufacturing sector? Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yun.
Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang VAT, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan, sabay ka kukuha ng kukolektahin ko dyan kapag sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kolekta eh. Bakit mo akong problema niyan? Ang problema ko lang, i-depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant. Eh, pinagbulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin, kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe fivefold giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin. Tama po. Encouraging all government entities to install and utilize solar PV system or any equivalent renewable energy technology in their government-owned facilities. Bakit po ang title encouraging? Mr. Chair, if you allow Undersecretary Marasigan can Ay, ikaw may kagagawa na naman ito, ha? Sige, tira. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Under the Energy Efficiency Act, yes, it's mandatory for all government agencies. Hindi, nakalagay nga, encouraging. It's not mandatory. Sir, mandatory, sir, yung 10% reduction ng kanilang Hindi, kasi ang energy title, consumption. encouraging kasi. Opo. Alam mo, you will be guided by the title. Pag sinabi mong ini-encourage mo lang, may option eh. Hindi siya talaga tutupad eh. Pero pag sinabi mong mandating, wala kang option kung di sumunod eh. Tama? Tama po. Kasi halimbawa, in-encourage ka lang ng tatay mo. Nung bata ka pa, ligawan mo si ganito. Eh, mukhang ayaw mo. Meron kang gusto, di ba? Hindi ka susunod. Pero sinabi niya, kasi lalo na nung panahon mo, pag sinabi ng tatay o ng nanay, hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Ganun ang Pilipino eh. Pag sinabi mong mandating, nandun yung puwersa ng batas eh. Di ba? Tama po. So, kaya ganun po yung aking ina-emphasize, Mr. Chair. Ito, nakalagay, the solar PV system or equivalent RE technology to be installed must initially supply at least 20% of the agency's electricity requirement. O nangyayari na ba ito? Yes, Mr. Chair. Hindi, nangyayari na ito? Meron na pong nag-i-install. O malayo yung sagot mo, pare.
Sinasabi ko na nga sa iyo huwag yung encourage Pag minandate mo, lahat sila, this is addressed to all agencies Para sasagot mo, meron na po. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng 20% ito At least. Ngayon, kung magawa niya 25, 30, di lalong maganda. So itatanong ko nga kasi it has been more than 2 years, sir. Puro tayo resolution. So, ilang ahensya na ang napakabit ng solar panel o katumbas na renewable? Yeah. Ilan na? Meron po kaming 8 project na na-install na. 8 pa lang? Yes po. Ilan po ba ang ahensya na ina-address nitong resolution na ito? Sa ngayon po, pangkalahatan po yung ginagawa natin. Kaya pero nga, ilang ahensya po ang na-address nitong resolution na ang ito? rollout po kasi natin ay per region at binubuo pa natin yan under the Government Energy Management Program kung saan po mandatory po yung minimum 10%. Yung ginawa niyong mandatory, 10%. Ang sinasabi ng resolution, 20%. Paano? Bakit ganon? Kayo mismo, hindi nyo sinusunod na resolution Kaya nahihirapan ng kasasagot ang ating secretary. Ang 10% po kasi is the reduction in their consumption. So isang tool po yung pagtatayo ng mga renewable energy like solar rooftop installation para matulungan sila sa reduction. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is hindi na sila mag-a-apply pati. So ilan po yung tinarget natin, more or less, agencies? Sa ngayon po talaga, nasa rollout pa lang po kami at including the local governments naman po ang kasama na namin. Kaya nga, bigyan mo ballpark, ilan po ang agencies na tinatarget nitong resolution na ito? Mr. Chair, dapat yan lahat, no? Kaya nga, Pero, mga ilan? Minimal pa lang ang nagawa kasi ang process yan, mag-audit kami, magmumowa, may audit sila, titignan namin yung mga pumbilya, tapos i-advise namin kung anong solar ilalagay, no? So, right now, we have agreements with DOH, I think, ongoing And some yung CHED, LGUs. TESDA, and then some LGUs dito sa Metro Manila with Valenzuela, Navotas, Makati, we're entering to agreements para ngayong year sana maumpisahan na siya full scale. But we cannot just say to all agencies, so i-reduce nyo kasi they need our technical assistance na rin para malaman nila anong aircon yung lalagay nila, anong bumbilya. So, with the limited capacity that we have, it's small compared to the whole whole of government. Yeah, alam ko po yun, Madam Secretary. Kaya ko lang tinatanong if it is addressed to all agencies para lang malaman natin gaano tayo kabilis, gaano tayo ka-slow. Let's say X number of agencies. Ngayon, ang sabi mo after 2 years, ilan yun? 6 o 8 pa lang nakapag-comply. So you have, let's say, 1,000 agencies as the targeted universe. After 2 years, ay 6 lang ang nakakomply. So you have baka 28 years ang abutin natin bago natin ma-cover. Kasi sinasabi ko, ganun tayo kabagal. Kaya hindi rin natin mafe-feel pagka ganun sayang naman yung initiative kung hindi naman pala magagawa ng ganun kabilis. So nasasayangan lang yung effort natin. Kaya ko po tinatanong, if this is the way to not only to economize but they produce their own electricity to help each other, sana nakikita natin ang sustainability, yung manageable sana. Hindi ganito po na ang nakikita natin, nakaka-discourage, imbes na nakaka-encourage po. Yung waste to energy, Madam Secretary, hindi naman po bago ito Meron na tayong 9513, yung Renewable Energy Act of 2008.
Ito may mandate na rito, Yusek Marasigan, hindi ba? Opo. Pero ang sabi ninyo, sa ngayon, 13 WTE projects pa lang. Tama ba ito? Mr. Chair, 13 nga kasi hindi viable yung ibang Kaya nga, negosyo 13, nila. ano? Although your department greenlit the same as of 2022. So that was 3 years ago. Pero out of the 13, 6 lang ang operational. Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito. Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tingnan mo kanina, yung PB system, 6 lang ang ano. Ngayon, ito na naman, WT, 6 na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang NEA, alam mo, wala akong may tatanong sa kanila eh. Kasi ang NEA naman kasi, sa kaibahan ng iba, ito, huwag kayong magagalit. Si Mr. Almeida, kahit na busy-busy yan, kung minsan ite-text ka niya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan? Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si Yusek Marasigan, kahit minsan hindi ako tinext niya. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Akala mo ba napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity? Lalo naman ang ERC. Mamaya po babalikan ko kayo. Commissioner Digal, kayo po ay isa sa mga alam kong siyang pinaka-cooperative sa ERC. Sinasabi ko na sa inyo. Very reliable, very consistent. Pagka tinext mo yan, hindi pwedeng in less than 2 minutes sasagutin ka niya. Hindi kagaya ni Coco Nograles. 2 araw bago ka sagutin. Ako, mabilis ako No, si chairman. Kaya naman sa tuwing naghihiring kami, kahit kaming 2 na lang, hindi ko iniiwanan ito. Mr. Ang Chair. dami kong gustong itanong, Mr. Chair, baka humaba lang ako, magalit ka sa akin eh. Mr. Chair, Yes, ma'am. yung sa WTES, marami talagang hindi feasible. So right now, meron po kaming nakaset na i-auction na namin yung WTE, especially Metro Manila. Identifying yung mga problema, pero this is together with DNR, MMDA, DOE, and ERC. So hopefully maka-award kami by first quarter of next year. Okay. And Mr. Chair, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles. So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to. 24 years ago, we crafted a law. Ang pangalan ay IPIRA. Talaga yung nakalagay, affordable. Tapos pagka binasa mo pang pababayan, transparent and competitive. Mga ganun eh. Competitive price of electricity. Fair. Under a regime of free competition. In order to make our products globally competitive, nakalagay. Pero talaga pong hindi natin very elusive yung affordable. Kasi unang-una tingnan po ninyo yung lifeline rate program natin, which is stipulated under Section 23 of EPIRA. Merong kasing ladderized yan eh. Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na free lang, 20 kilowatt hours. Kawawang-kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong
kuryente hanggang 20 kilowatt hours ka lang. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!